Oo nga, napakaliit. Okay, another unboxing video na naman tayo ha. Ngayon, ang i-unbox naman natin is lens. Lens ng Fujifilm X-S20 natin. Bumili tayo ng cheapest. Ewan ko kung ito ang cheapest na lens ha. Pero sa tingin ko, ito ang nakita kong pinaka-cheapest na prime lens. In-order ko lang to kahapon, dumating agad ngayon, napakabilis nga eh. Right now, ang gamit natin na lens is Sigma 30mm 1.4 prime lens. Puro prime lens lang ang gamit natin. Tapos ang isa nating prime lens pa, itong Viltrox. Itong Viltrox 13mm 1.4. Yan. Ito mas wide to. Ito kasi 30mm to eh. Sa APS-C ang equivalent yan nasa 45. Parang gano'n, mga 45mm equivalent sa full frame. Ang balak ko nga sanang kuhain sana is yung Viltrox, parang professional level yata kasi may nakalagay na pro. Pero kaya lang kasi medyo duda ko sa 85mm kasi yun eh. Baka sa loob, kagaya ng mga ginagawa kong video, nasa loob lang ako ng room. Actually, living room lang namin to. Baka yung 85mm is medyo hindi pwede sa gantong setup. Kasi itong 30mm na to na APS-C, medyo parang nasa harap ko lang siya. Siguro mga 2 feet away from me yung camera natin. Pero syempre, pag kinabit na natin yung 85mm, medyo malayo yon. Kagaya nga lang ito 56. Ang equivalent yata nito nasa 85 ang sa full frame. Unboxing. Okay, unbox tayo ngayon ng lens natin. Nakaretang lang nito. Ayan. Ang binili natin is Viltrox. Viltrox APS-C autofocus 56mm 1.7 XF. Tapos ayun. Uy, sealed Kasi dati natatandaan ko, nung binili natin tong 13mm natin, yung seal niya, nakapunit na, nakakat na. Tapos minessage ko yung Viltrox. Chine-check daw nila kasi ini-inspect nila. Pagkatiwalaan daw sila na brand new yung mga lens na pinaprovide nila. Ito, talagang sealed siya. Viltrox warranty card. Tapos manual. Tapos sandamakmak na foam. Ito yung pouch. Actually, isa pang pouch nito nung sa Viltrox ko, hindi ko pa nabubuksan eh. Okay, tapos syempre desiccant filter. Saka yung may Viltrox certificate. Late lang ng lens niya Cute. Oo nga, napakaliit. Grabe ito Napakaliit niya. Viltrox 56mm 1.7 image size. Ano to? Hindi ko alam yan. 52mm yung ano ba tawag doon? Sa filter pag kailangan mo. 52mm. Compare natin siya sa Viltrox na 13mm 1.4. Yan. Tama, may alkabok pa. Ang filter thread nitong 13mm natin is ano nga ba to? 67. 67 to. Ito is asan na yun? 52. 67. Yan. Tapan natin. Ito, ganyan siya kaliit. Almost double ng size. Made of plastic siya lahat. Pati yung cap niya, plastic. Tayo. Yan. Ang cute. Ang cute ng cap niya. Parang walang cap. Tapos, syempre, ito na. Syempre, bakal din naman tong
pinaka-lock niya. Tapos syempre may USB para mag-update ka ng firmware. Same din ang Viltrox natin nito. Meron din tong USB-C, Type-C. Last week ko lang naisip na tingnan ko meron ng update dito. Matagal na palang merong update. Hindi ko lang alam. Kahapon ba noong isang araw ko lang siya na-update. Ayan, ang cute ah. Ang cute talaga ng size ah. Ngayon, testingin natin dito. Ikabit natin. Kasi sa ngayon, ito ang gamit natin, 30mm. Siguro, hindi ko abot eh. Sa nakatayuan ko ngayon, yan, nahawakan ko yung dulo ng lens. Pero kailangan kong mag-reach. Pero kung ganyan lang, hindi ko talaga siya abot. Medyo mag-move forward ako. O ngayon, kabit natin to ngayon. Ito, papatayin ko muna to. Okay. Palitan natin ng lente. Ito ang mga lens natin. Mga lente natin puro prime lens eh. Saka na tayo magsa-zoom lens kasi hindi natin parang feeling ko hindi masyadong applicable sa style ng mga video ko na ginagawa. Prime lens size comparison. Ito yung bagong lens natin. Ito yung 56mm. Ito yung 13mm 1.4. Ito yung Sigma. Yung kaninang gamit natin to. Ito yung Sigma. Tumitingin ako na wala na palang camera. Ito yung 30mm 1.4. Puro 1.4 pala. 1.7, 1.4. Ito dalawang 1.4. Itong bago natin 1.7. Kabit natin siya. Ayun, comparison yun. Liit, di ba? Naka-protrude na yung nito. Cap check natin. Check natin. Okay, kabit natin to. Ayun. Yan. Okay na. Ma-mount ko na ulit. Wow. Actual framing. Yan, ito na yung 55 ng ano to? Ito na yung 56 pala. 56mm 1.7 ng Viltrox. Ito siya. Yan. Okay din ah. Okay nga ba? Medyo tight. Oo. Kasi kanina kita yung buong buong microphone natin eh. Ngayon parang pinaka-head na lang ng microphone. Alexa, make the lights green. Tingnan natin. Sandalim. Alexa, make the lights 100%. Okay. 56mm 1.7. Right now, I'm f1.7. Try nating taasan. Ay, hindi. Mali. Ayan. Dumidilim lang. Doon tayo sa 1.7. Ito yung 1.7. Okay. Matetesting natin to. Ngayon ilipat natin sa ibang posisyon. Tingnan natin kung anong itsura ng background blur. Medyo plosive. Pangit yung mic natin. Medyo condenser microphone kasi itong gamit natin. Ngayon lipat natin siya doon. Tingnan natin kung anong itsura pagka medyo malayo para yung background separation. Yung subject separation makita natin. Kasi dito medyo hindi blurred. Konti lang yung nabablur niya eh. Lipat natin yung pwesto. Okay. Ito ngayon yung bagong bili natin na
56mm ng Viltrox 1.7. Siguro mga 1, 2, 3, 4, 5 to 6 feet away from me. Tingnan natin kung anong itsura niya sa background defocus. Tama ba? Yung background blur niya, although medyo malapit lang yung background sa akin, siguro mga less than 2 feet away lang. Kung gaganto ako, lalapit naman ng konti. Ano nga ba? Ano ang itsura? Medyo maliit kasi screen ko eh. Hindi lang ako nagbabase. Pero parang hindi ganun ka-blur siya. Tingnan natin mamaya. Diliman natin ng konti yung ilaw natin. Yan. Kita pa ba tayo? Okay. Nag-focus pa din sa mata ko. Nakikita na, na-detect ng camera yung mata ko. Pero yung focus, yung blur ng background, hindi pa ganun masyado. Okay. Matatesting natin to sa mga dadating na araw pa. Okay, wala tayong ilaw eh. Medyo madilim eh. Parang naging raccoon's eye tayo eh. Magdalagdag tayong ilaw dito. Tama ba? Lagdag tayong ilaw dyan. Ayan. Ano bang itsura? Check natin mamaya. Kamusta ang background blur? Malalaman natin yan mamaya. Okay. Clap sync. Nakalimutan natin clap sync. Okay, clap sync tayo. Para kahit huli na ang lahat. Okay. Yun lang. Try natin. Tingnan natin, i-edit natin to kung anong itsura ng video.